kababayan, handa na ba kayo sa ating pasabog? Actually, last year pa, last year ko pa, ini-expose sa inyo yung sabwata nila Tambaluslos at saka nila Zaldi, nila Sandro, nila Lisa. Okay, lahat yung mga yan. But recently, napatunayan na natin sa inyo dahil nagkaroon ng parang kaguluhan, okay, dyan sa Kongreso at Senado sa bakbakang Senator Joel Villanueva at itong si Zaldico. Okay? So mga kababayan, kung nakaka-follow kayo, I think nung February 8, diba? Sino ba to si Zaldico? Siya lang naman ang ayon sa ating puting ahas ay bagman ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Bakit hindi siya maging bagman, mga palangga? Unang-una siya ay Ako Bicol Party List na kung saan hawak po niya ang taba ng bayan. Kumbaga, siya ang may hawak ng ating pondo, chairperson sa General Committee on Appropriations or chairman of the House sa Committee on Appropriations. Ngayon, mga kababayan, kilalanin natin itong taong ito. So, dahil nga, ang isyong, nagsimula ang lahat ng ito dahil nga sa charter change. Okay? Dahil nabuking ang kampo ni Tambaluslos at ni Zaldico na based na kay Amy Marcos, Senator Amy, na binayaran nila ng tig 20 million, okay, mula sa opisina ng Tambaluslos sa ipagtulungan ni Zaldi Colangot, si Colangot na lang, bigyan natin siya ng pangalan. Okay, ni Zaldi Colangot. Kaya, pinupush nga nila itong PI na ito, People's Initiative, na kung saan pang-deceive, pangluloko sa taong bayan. Alam nyo na yan. Actually, nag-hearing sila kanina. Nakatulugan ko na lang yung hearing, pero sayang talaga yung pera ng bayan na ginagastos dyan sa hearing na yan. Kasi obvious naman na sinungaling silang, mga sinungaling, hindi pa makasukasuan niya mga yan. Sana, burburin na ng dapat gumurgur. But anyway, so, mga kababayan, ngayon may mga ipapakita tayong mga bagay-bagay from Paris, France. Okay, kung saan, yung property, ayon sa ating puting ahas, which is nasa circle din nila Zaldi Colangot. Okay? Okay. Ano muna natin? I-recap muna natin yung pinanggagalingan ng vlog. So dahil sa Jutang ng initiative, na booking si Zaldi at saka si Tambaluslos, si Lisa Smug, si Kuting. So ngayon, nagre-react nga itong sila Senator Villanueva na binabastos yung Senate at hindi lang ng Senate, binabastos ng taong bayan, niloloko, ginagago yung mga tao, ginagamit ang DSWD tupad, yung mga AIX, yung mga ayuda, sa pakikipagsabwatan yan ng kampo ni si Lisa lahat ang punot dulo. Imagine nyo kanina, nanood ako ng Senate hearing dyan, pinatatawag yung undersecretary na si Monina or aka Pinky Romualdez para magpaliwanag siya na siya doon sa Senate kung bakit ginagamit ng DSWD, okay? Bakit nakikipagsabuatan ng DSWD sa pagbibigay ng mga ayuda, okay? Kasabay nitong pagpapapirma ng People's Initiative. Okay? So, absent siya doon. So, kita nyo, lahat kamag-anak ni Kuting, magkakasabwat silang lahat. So, absent si Romualdez doon. Kamag-anak ni Romualdez, absent kasi syunga-syunga naman yun, wala namang alam yun, kundi mangangamkam lang din sa kaban ng bayan. So, ngayon, absent doon. So, doon nanggagaling lahat ang ano na to, itong mga pangyayari sa ating bayan. So, ngayon, dahil sinabihan, nung February 8, sinabihan ni Zaldico, si Senator Villanueva, ito eksakto niyang statement. Dahil nga, nakikialam daw dun sa charter change. So, ayaw nga nila makialam, di ba, ang Senado, at ayaw nang makialam tayo. Gusto nila linlangin tayo. Ito sabi ni Zaldico. Unang-una, Senator Joel, sabi niya, ay dati naman siyang party list at masyado siyang mayabang ang ating senador at alam naman natin kung sino siya. Okay? Tapos sabi niya dito, may kaso daw ito sa ombudsman. Sabi ni Zaldico, si Senator
Villanueva. Okay? Ngayon, galit na galit si Senator Villanueva dyan na sinasabi niya na sinungaling daw itong si Saldico. So, kumbaga naghahalongkatan sila ng mga baho nila. Okay? Pero bago natin i-discuss, mga kababayan, kung ano ba ang sinabi ni Senator Villanueva, na galit dahil si Saldico ay sangkot sa mga nakarang anomalya, may mga kaso, nasabi ko na yan sa inyo. Alright? Nasabi ko na yan sa inyo. Sa unang pasabog natin, I think nasa Paris ako noong November. Hindi ko to naipakita ng maayos ang video na ito. Pero ngayon, pinagtyagaan ko, maiksi lang naman. Mga kababayan, bago po pinatake down ni Lisa Smugs, okay, ni Zaldi, kasama na sila lahat doon, para sa kasama na ito, sila yung mga black ops ni Lisa. Si Zaldi, si Tambaloslos. Bago po nila pinatake down ang dalawang Facebook page ko, ay may nag-message sa akin na nasa circle din nila. Okay? Nasa circle din nila Zaldi Colangot. Na siya ay ang asawa ni Zaldi, ayon sa ating source, o sa ating puting ahas, mga kababayan, ay doon dinadala sa Paris at sa Forbes Park ang pera nating lahat. Pera ng bayan. So, may nag-message sa akin, naikwento ko na to sa inyo, na-expose na natin, na bumili ng bahay o ng apartment sa Paris, France, sa number 31, sorry for my pronunciation, I'm not French, Montaigne or Monton, whatever, okay, Avenue. So, ayon sa ating source na nakamanman sa asawa ni Zaldi Colangot, na kung saan, mga kababayan, ang asawa ni Zaldi Colangot ay kolektor ng Hermes. Mga Hermes. Milyones yan. Imagine mo, ang mga dating wala namang pera na ganun karami, ay walang pakundangan na gastusin ng pera ng bayan. Ito, mga kabapalangga. So, pinuntahan ko, hi, Solid Marlican ako, Sir Zorro, how are you? So, pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting ahas na, Miss Marlica, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to, itong bahay na, itong apartment na ito, kasi diyan bumili ng apartment unit ang asawa ni Zaldi. So, ito, mga kababayan, pinuntahan natin, actually ito, ayan, tingnan natin ha. So, hindi ka makapasok kasi mayroong code. Right? Okay, so pumasok ako dyan, tapos then ito. Tingnan natin. Papasok sana ako. So, ayan. So, supposedly papasok sana ako, kaso lang, meron palang susi. Meron. Ayan, hindi ka makapasok. Ayan, dapat. Ayan, nakita mo. Alright. Okay, ito na po. Ito pa isa. So, ayan, actually napakasimple lang naman na apartment kung titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center dito sa Avenue Montaigne. Ayun, nakikita nyo number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. So, nandun siguro, I don't know, nandyan dyan yung mga pinayupak na awatan sa taas. Mapasok sana ako, kaso lang, of course, merong food. O, ayan. So, ayan mga kababayan. So, sinadya ko po yan nung pumunta ako sa France kasi nga, ang nagbigay sa akin ng impormasyon, mismong naka-circle at nakapasok na dyan sa apartment na yan dahil kakilala din nila ito. Okay? Baka yung asawa ay kolektor ng Herpes, sabi ni Den Scorpion. So, mga palaga, nakikita ninyo na kung iimbestigahan lang ng gobyernong ito kung saan dinadala ang pera ng nating lahat, ay talagang dapat ito mga ito, walang kapantay. Dapat 1 milyong katumbas ng gurgur ang parusa sa mga hinayupak na ito. So last year, sinabi ko rin sa inyo na maliban sa kolektor, itong kanyang asawa at pinapasara ang mga butik o mga tindahang mga designers sa Paris, France. Okay? At binabayaran, binibili lahat gamit ang pera ng bayan kung naalala ninyo. Ngayon, napatunayan na natin, okay, dahil sa inilabas ni Joel Villanueva, ni Senator Villanueva, na mga anomalyang kinasasangkutan ni
Zaldico at mamaya anuhin natin yan, isa-isahin natin yan. At gusto ko rin i-share sa inyo mga kababayan, this was last year also, na sinabi ko na itong, last month lang pala, na itong si Zaldico, si Liza, si Tambaluso, si Sandro, okay, magkakasabwat sila sa pagbayad ng mga trolls. Di ba sabi ko yung kalbo, okay, yung kalbo, di ba, si kalbo, na dugyot, na, basta, alam nyo na yun kung sino si kalbo dyan. Okay, si Kaki Kalbo, okay, na nag-away-away sila from presidential communications dahil hindi binibigay ang pera para sa kanila. Okay? Kaya inabsorb itong si Kalbo ng kampo ni Zaldi at nila Sandro, nila Tambaluslos para umatake sa akin, umatake kay Inday Sara, kay sa mga Duterte at sa lahat sa atin. So, yan po ay actually information na naibigay ko na sa inyo. Ngayon, mga palangga, actually, itong taong ito ay napag-alaman din natin base sa impormasyon na na-receive natin. Hanapin ko lang yung eksaktong Okay. Binanggit ko na to na nagmamayari nga siya ng Mississippi Bay Resort, SunWest Group. Alright? At iba-iba pang mga companies which is binanggit ni Joel Villanueva. So imagine mo last month, last year, na tayo sa ito, nagbibigay na tayo ng information. At now yung mga information na isinishare sa atin ay nagiging balita na. At si Zaldi po, mga kababayan, ayon sa ating source, ay inatasan talaga yan ni Tambaluslos, ni Liza Smugs na magbayad ng trolls. Para, ito yung na-vlog na natin na bayaran ang mga kabataan na mag-post sa TikTok ng 3 posts per week, 12 posts per month for 50 content creators sa TikTok. Remember that vlog? Then, dapat magkaroon sila ng 600 posts per month to attack Marlica, Duterte, Sara, o kung sino pa na mga vloggers na nag-expose ng kanilang mga kasinungali, mga pagdanakaw. Di ba sabi ko sa Twitter, kay magre-recruit sila ng 50 content creators, sa Facebook, 600 accounts, unpaid accounts, unlimited dapat ang pagbabato kay Marlica, kay Duterte, o di ba, ka-level ko ng Pangulong Duterte ngayon sa pagbabatos ng mga fake news laban sa akin. Kasi kung mapapansin ninyo, yung particular sa TikTok, may sinad sa akin, mga palangga, na nagduduet sa mga vlog ko, inuduet nila. Tapos ito yung mga bata na hindi naman talaga sila political inclined, hindi naman sila political vlogger. So ito na yun. Ito na yung ginagawa ni Zaldi Colangot, ni Liza, lahat yan sila para atakihin tayo para nga naman mas mangibabaw yung kanilang kasinungalingan. So last year, actually kung gusto nyong puntahan yung Facebook page nitong ni Zaldi Colangot, okay, na chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa, lahat, pati kipa yata ng asawa niya ay pinasunutan ng Hermes. Mga anak, actually, nakikita ko na ito, ipakita kasi may mga minor. So lahat, magsimula sa belt, naka-Dior, pajama, lahat. Diba? Diba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? So ngayon, napag-alaman natin dito sa ating source, mga kababayan, ito, natin, na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Okay? September ko pa to inulat sa inyo nire-remind ko lang kayo. Bumili as of September 2023, actually 6 na Forbes homes, Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbisigahan lang talaga hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration. This is 6 Forbes Park
properties o Forbes properties. Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, okay, sa ating puting jahas yung nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba. At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total, mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipa-imbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaloslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay Zaldi. Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung, I think, September. Okay? Mga palangga, na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, bagong pangalan to, Congressman Edwin Guardiola, and Congressman Momo. Okay? So itong tatlong ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaloslos, ni Sandro na magnakaw, hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, ano sabi ko, lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, kalsadang warak-warak, dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman, okay, noon ni Bonoan. Kaya daw alam nila ang lakad sa DPWH. Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay napupunta sa kanila imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Guardiola ay meron ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat mayroon silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Guardiola na kasabwat ni Zaldi ay meron daw ditong bahay sa Los Angeles, sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva, ay binoljak niya si Zaldico na ang mga kumpanya ni Zaldico ay nauugnay doon sa issue ng Farmally at doon nga sa DepEd laptop. Last year, naulat na natin yung DepEd laptop na yan. Pero ngayong araw na ito, nakaraang araw, ay napatunayan natin na yung mga information na nakakarating, mga palangga, ay kinalkal ni Joel Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva, ito yung kanyang statement. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya, pero po pumasok siya sa away na hindi niya away. Kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks at kakalkalin itong mga atraso niya sa bayan. So kinalkal niya. Ito yung kumpanya niyang SunWest Corporation.
Tanong ni Villanueva, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, sabi niya, true. So imagine mo, September pa nating expose. Siyempre, hindi na mapapansin ng mainstream media yan dahil mga kasabwatalo si Lisa Smag dyan. So ngayon, ay isang senador, Villanueva, ang nagpapatunay sa ating mga expose. O sabi ni Villanueva, true. Okay? True or false? Ang korporasyon niya po, ba ang SunWest Corporation ay kasama dito sa controversial na Parmalee? Kasi, Parmalee case, dito na iniimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado. Yan ang sabi niya. Kung maglabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. O tama. At masaklap po sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap ay inappoint pa siya ng Kamara de Representante. Tigil muna tayo dyan, mga kapatid. Di ba? Anong sabi ko? Ang mga ina-appoint nila Tambalusos, nila Kuting, nila sa SMAGS, kailangan may eksperyensya, mayroon na may karanasan na sa pagnanakaw para mabilis na lang ang delivery kay Lisa Smaggs. Ngayon, mga kababayan, so yun yung mga statement niya, no? Yun ang mga statement ni Senator Villanueva. Fresh-looking si Tad, sabi ni Angie, may peresilo. So ngayon, sa sobrang dami ng pagnanakaw, property sa Paris, kung sususugin ng waka ng inang mga taga-ombudsman, waka ng idang commission on audit, minumura ko na sila. Kasi mga kababayan, halos kasabwat na lahat ni Lisa Smag. So may natira man siguro, kung tama man yung gagawin niya, baka gurgurin o patalsikin. Katulad na lamang sa ginawa ni sa asawa ni Spokes Roque. Dito si brother ko, Attorney Glenn Chong. Ayan, the next, highlight natin. The next administration should promise the people that it will establish a third commission and investigate all the officials who are intertwined with the corrupt Marcos administration. If found guilty, they should be punished severely to teach an unforgettable lesson. Yun nga, brother. Attorney Glenn, yun nga sabi ko kanina na kapag napatunayan, 1 million, sabi ko nga, brother, 1 million gurgur dapat walang katapusan. See? Last year, actually, July pa ako. July na in-expose ko to si Zaldico Langot na ito. Doon hinahakot ang pera ng bayan sa Paris, din sa Forbes Park. And now, here, Senator Villanueva ay nagsalita na. So, anong mangyayari sa ating bayan? Wala. Doon sa kapapasok lang, ito po yan. Pinuntahan ko yung bahay. So, ayan. Actually, napaka-simple lang naman na apartment ko titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Dito sa Avenue Mountain. Ayun, nakikita nyo number 31. Tignan natin. Ayan, di ba? Ayan, 31. So, nandyan siguro, I don't know, nandyan dyan yung mga pinayupak na awatan sa taas. Mapasok sana ako kaso of course, merong food. Okay, mga kababayan. So, kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano bang ginagawa ninyo? Hawak ni Zaldi ni Tambalusos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambiling bigas, habang kayo ay hirap na hirap, ang pera nililibing sa loob ng basement. Nananawagan ako dito kay sa mga kongresista, patangin na, sino ba pananawagan? Kay Senator Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo tong taong ito, total, inano mo na Senator Villanueva, inalagay mo, kumbaga, kinwestiyon mo na yung kanyang mga anomalies. So, papuntahin niyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang ginimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon-show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, boutique, and everything. Diba? Jocelyn, sabi ni Attorney Glenn Chong, I love the 1 million gurgur. No mercy to those guilty of grabbing the people's money. Exactly. Ngayon, mga kababayan, ay, nasukang-suka na ako. By the way, sa akin palang mga maiputol ko lang. Okay? Sa aking mga ating moderators, sabi na aking mga moderators kahapon, may nagpadala daw, may pinadala daw si Lisa Smaggs na 5,000
500 pesos. Ngayon gusto ko lang ipakita, chinek ko, sabi ko, sino ba yung nagpadala ng 5,000? Kasi sabi ng mga Forbes, mga aking moderator, ito. Ayan. So ito pang isang expose ko, ha? Solid Marlican. Sabi sa akin, Miss Marlican, may pinadala sa'yo si Lisa Smugs na 5,500. May 500 daw ang unang pinadala. Okay, mga kababayan. Ito po, pakita ko sa inyo. So, ayan po ang nagpadala kahapon ng mga super chat. Thank you so much. Ayan si Alexa Jade. Nagpadala ng 320 Japanese yen. Ayan, Marlica, ang legit na vlogger. Si Crisostomo S. Ibarra. Ayan, $20. So, ngayon mga kababayan, see all natin, ha? Ayan po kasi yung Creator Studio. So, hinanap ko yung 5,000. Uy, kayo talaga. Ba't hindi nakarating? Ayan, ayan, legit yan, ha? Okay, legit yan, mga kababayan. Tignan nyo, ha? So, sabi ni Zorro, tsaka nito ni Palangga, so ni Marlica ako, tsaka sila Mama Lisa, Miss Marlica, may nagpadala sa'yo ng 5,000, mukhang galing kay Lisa at 500 pesos. Diyos ko, sabi ko, ang payat. Sabi ko na gano'n. Pero sabi ko, ang payat naman, magpayabang-yabang lang ang payat-payat. Ayan po, wala talaga eh. So, pinapakita ko lang sa inyo na yung inutos ni Lisa Smugs na magpapadala ng pera ay nirefund. Ang cheap! Wala, ayan po. Nagpapasalamat ako kay Puto Maya, kay Grace. Ayan po yung mga nagpapadala sa, during vlog. Ayan, mga pangkapi-kapi nila. Ayan. So, wala talaga yung 5,000 palangga. Ayan, balik ko. Isara ko, para legit, Ayan na, Supers. Pindutin uli natin. Wala talaga yung 5,500. Anyway, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo na nawala. Nawala yung 5,500 Marites. Okay? So, ngayon, ay, nako. So, mga palangga, ito ang warning. Ngayong parating na February 25, ito yung pinaghahandaan nila. Diba? Kaya naman, itong si Zaldico, itong grupo nila Lisa, itong grupo nila Tambaluslos, double time, okay? Double time yung pinaplano nila ngayon kung paano i-counter yung February 25 sa Cebu. Sabi na aking brother Glenn Chong, Atty. Glenn Chong, ang 5,500 ay pambili raw ng itim na kandila para mas effective ang ating banat kay Buton. Yeah, yun nga Atty. Glenn Chong eh. Anyway, so ngayon, malinaw tayo dyan wala nakarating na 5,500, Zorro wala tayong pangkape, lilibre ko pa naman sana kayo. Alright, so anyway, so going back tayo dito sa Feb 25. So dahil yung impact ni Attorney Vic, ni Attorney Glenn Chong, nila Cabsec Ibasco na nag-lead ng event doon sa Davao Rally at Pangulong Duterte at sukang-suka na nga ang mga taong bayan sa kanila. So pinaghahandaan nila yon, Brother Glenn, yung Feb 25, okay? Sabi ni Rosemary Dizo Binawi, nakita ko yun kahapon. Nirefund, Rosemary Dizo. Okay, so ngayon, brother, pinaghahandaan nila, kaya kung may pupunta man kayo doon, kung sino man ang pupunta doon, mag-ingat kayo. At dito sa social media, dito talaga nagpupondo si Lisa Smugs. Okay? Dito niya pinupondohan ang mga trolls. Kaya sabi ko nga sa inyo, last year pa, na pababagsakin talaga tayong lahat. At ako, ang pinaka naging target nila. Dahil yung bunganga ko kasi, unlimited. Di ba? Robert Marsalis, yung bunganga ko dito is really unlimited. So ngayon, anong gagawin natin dito? Lahat sinungaling. Yung hearing kanina, Attorney Glenn, napanood ko yung sa chat siya, sa People's Initiative nila, o pambubudol nila. Mga jutang din ng initiative nila. Yung mga lawyers doon, di ba? Lahat ng mga lawyers doon na pinagsalita doon sa Senado na kung saan sangkot at mga kasabwat ni Tambaluslos. Mali-mali na yung mga pinagsasabi eh. Alam mo, nakaka-stress panoorin dahil habang yung mga hinayupak na yun, nagsisinungaling doon, na kesyo, ginagawa nila itong PI na ito dahil para sa taong bayan, para mabago ang probisyon ng ekonomiya, Pero you know that already, the target ng PI na yan is talagang manatili sila sa pwesto at si Lisa lahat ang voter niyan. So nagtatawa kay Senator Amy, bakit hindi pa Senator yung mga yan
Kitang-kita nyo naman na nagsisinungaling na, doon si Senator Go, doon si Congressman, si Senator Bato, lahat. Nakikita nyo na nagsisinungaling na yung mga putang ina. Bakit nyo pa binibigyan, tapos mag-hearing pa ulit, tapos ganun uli magsisinungaling? Bakit na hindi nai-endorso yan sa ombudsman? Diba, brother? Oh. Ito maganda tong comment ni Attorney Glenn. Maganda ito. I think the recent bomb scares are intended to frighten the people and prevent them joining the Feb 25 rally is now trending. True. Tama ka, brother. Yun nga, buti na paalala mo. So ngayon, punta na tayo kay Attorney Glenn Chong. Itong pangnanakot nilang boom, 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 mga kababayan, yan exactly ang purpose niyan. Diba? Kung kaya ni Lisa at ni Tambaluslos ng hack me, i-hack nila yung mga government sites, kaya din nila magsabi ng boom, boom, boom me. Okay? Kaya nilang gurgurin ang taong bayan para manatili sila sa pwesto. Bakit? Sa tingin nyo, kung hindi nila kayang gurgurin ang Pilipino, mga palangga, nanakawin ba nila ang bilyon-bilyon? Maaaring trilyon ba pinagsama-sama mo lahat? Kung may pagmamahal sila sa bayan, kung ayaw nila kayong magutom, kung ayaw nila kayong mawalan ng trabaho, bibili ba, ayon sa ating source, si Saldico at ang kanyang asawa ng property sa Paris? At hindi lang yan, sa Fort Worth, hindi lang naman to si Saldico Langot, lahat sila. Si Tambaluslos, lahat sila, lahat. Oh my God. PPA, custom, lahat ng ahensya. So habang sila ay bumibili ng iba't ibang mga properties, kayo hirap na hirap. Tapos kaya itong boom 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 na ito, panakot sa inyo para hindi kayo mag-join dito sa ganitong mga pagtitipon. Pasisindak pa tayo? Hindi. Kasi mananaig po ang boses ng ating lahat. Kasi sabi ko nga dito, isang beses lang tayo ma-tsugi sa mundong ito. Kung lagi tayong matatakot na gagawa sila ng boom 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 boom, diba? Scary boom boom boom, mga kababayan, then mananaig yung kanilang kajejemonyohan. Diba? So, talo na naman. So, nakita nyo, nag-check ako ng mga pangyayari kung itong bang mga media, kung baka, magsabi ng katotohanan. Wala talaga. Kawawa kayo. Ang daming tumatangis, walang trabaho, walang pera, lahat. Samantalang sila, nagbabayad ng trolls. Nagbabayad ng mga proxy para manggipit. Magtatanim ng mga kaso para manggipit. Pero hindi tayo, sabi ko nga, I won't let up. We're not gonna stop. Kasi pag tumigil tayo, mga kababayan, talo tayo. Kaya samahan nyo yung mga taga Cebu, huwag kayong matakot doon sa February 25 kasi prayer lang naman yun. Diba? Kung, knock on wood. Diba? Hindi naman siguro pababayaan nga ng men and women in uniform na mangyayari yun. Kasi, imagine mo, sabay-sabay sila pinadala ng email para doon sa boom 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 na yon. Tapos sabay-sabay din yung media. Panakot yun. Number one, panakot yun para hindi nga kayo na mag-participate. Kasi takot na si Lisa Smugs at dahil si Kuting. Kung hindi takot ang buha pa ng inang Lisang ito. Dahil na-expose natin ang kanilang mga kasinungaling. Katulad yung troll na nagtanong sa kanila doon sa kanilang budol video sa Valentine's Day. Diba? Lahat kasi dahil sa social media, nati-check natin yung kanilang mga kasinungalingan. So, ang nangyayari, mga kababayan, kailangan patahimikin tayong lahat. I-shutdown tayo o takutin tayo, kasuhan tayo o igugurgurin tayo. Siguro naman, gising na kayo at nakikita ninyo kung ano ang ginagawa ng mga inayupak na ito. Sabi ni Carmelita, Wang Dayan, grabe, kami nararamdaman nararamdaman mo palangga yung mga pananakot. Sa probinsya namin, parang candy na lang po ang presyo ng pulburon, sabi ni, hindi ko mabasa. Alright? So, huwag po tayong matakot. Sabi ni Attorney Glenn Chong, huwag po tayong matakot. The corrupt Marcos government has everything to lose once blood flows out. They will not risk it. Yeah, exactly. Kasi pag nagkagulo, tama brother, pag nagkagulo, tuloy-tuloy na yung mga yan. Pero syempre ayaw natin ng, dahil ko sinasabi, kung doon tayo sa peaceful, pwede natin silang buhatin ng dahan-dahan sa tulong din yung lahat. Sobra na. Alam mo, Attorney Glenn, grabe na yung ginagawa ng mga hayop na to. Grabing pananakot. Grabing panggigipit. At grabing pangloloko, panggagaso sa taong bayan. Kaya nga sabi ko, itong mga hearing-hearing na ito, lahat palabas na lang. Wala man lang isa dyan sa inyo.
Yeah, like si Senator Amy, I challenge you, pag pinapakinggan ko ito, ano ko to, napansin ko lang, kahit kayo lahat dyan na senador na nandoon, kapag seryoso ang tanong na nagsisinungaling, andun si Binay, si Nancy Binay, pag nagtatanong kayo doon sa mga resource person ninyo, alam nyo na nagsisinungaling, hindi nyo pa puruhan ng puruhan. Parang nakikipag-ismailan pa kayo na parang, ano ba to, nalilito kami. Naguguluhan na kami, iba na ang level ng kalituhan na ito. Diba? Ano makukuha natin diyan sa mga ganyang parang you're playing safe? Dapat try that moment. Budya ka niya, ikaw, pwede ba, Atty. Glenn, magmura? Kasi nanong ako, jutang ginila mo, sinungaling ka. Diba? Pero di ba may power naman yan sila para i-contempt ang mga nagsisinungaling? Dapat right there and then. Kasi take sila ng oath. Dapat i-contempt lahat ang mga sinungaling. Like si Oñate. Di ba? Sino yon? Si, yung, pangalan no, Abad. Okay? Attorney Abad. Nagsisinungaling sila lahat. Bakit hinahayaan? Bakit nakakaalpas sila? Pero yung mga maliliit na nagsisinungaling din doon, mga pobre, yung mga mga binayaran ng tigbo 1,000 o mga ni-recruit, di ba? Napansin ko to na parang madali natin silang, although nagsisinungaling sila, madali natin silang sigaw-sigawan. Na parang, nagsinungaling nga, di ba? Senator Bato, sabi mo doon sa mga nagsisinungaling doon, sinungaling, ganyan. Sana yung attitude ninyo pareho ng approach doon sa mga abogadong mga jutang ginemes na nagsisinungaling. Lahat sila nagsisinungaling. Diba? Lahat sila nagsisinungaling, pero pagdating sa mga lawyers, ang treatment ninyong mga senador, ay parang takot kayo dito sa mga abogado na ito. Pero yung mga biktima nila na inutusan para magpapirma, diba? Senator Bongo, nandoon, alam mo yung ramdam mo yung trato dahil yung mga yun, recruit, hindi nakapag-aral, although they are part of the problem. Pero nakitang-kita mo how they treated yung mga abogado at yung mga kasabwat na hindi nakapag-aral mabuti or mga mahirap. Diba? Pag mga abogado, katulad nila Abad, kila Oñate, na mga kasabwat ni Tambaluslos, parang diplomatic sila ng konti. Ng konti, diplomatic na. Kasi kung ako nasa upo, ay butang, kukontempt ko lahat. Wala nang hearing, kulog na kayong buwakan ng ina nyo. Wala nang pasikot-sikot pa. The moment na magsinungaling ng isang beses, kayo mga sila, i-contact nyo na kaagad, di ba? Kaya sila sumumpa para hindi sila magsinungaling. Sabi ni Atty. Glenn, sowing fear is the last resort. Yan. So it's the last resort of a weak ngetbo. We the people should remain strong. Let's come out in droves on Feb 25. Let's shake, rattle, and roll. Yan. Thank you palangga. Thank you, brother. So ngayon, mabalik ako dito. So nakita nyo, Atty. Glenn, can you comment? The moment, pwede ba yun? The moment na magsinungaling ng isang beses, dalawang beses, yung mga resource person doon, pwede na ba i-contempt yun? Kasi nakaka-stress panoorin. Sobrang nakaka-stress panoorin na harap-harapan na nagsisinungaling, nakikipaglaro pa yung ating mga senador. Nasasabi na, ano ba yan? Parang gulong-gulo na kami. Ano ba talaga? Parang tuloy na dominate ng mga sinungaling, ng mga kasabwat ni Tambaluslos ang Senado. Mas na-dominate nila palangga. Ayan, si My Pepcat, may super sticker. Huwag mo i-refund, Palangga, parang bigay kayo ng super chat. Pag-isipan nyo ng 1 million times. Huwag nyo i-refund. Grabe naman. Tapos pakalat kayo ng fake news. Ito kasi si Zorro Hindi ko kasi nakita. Huwag yung walang refund, walang bawian. Alright? Ay, nako. Saang bayan si sabi ko? Sa Bicol, yes. Ito sabi ni Atty. Glenn Chong. Yes, the moment a witness blatantly lies, he can be cited in contempt and punished accordingly. See? Yun ang nakikita ko kanina, brother. Sabi ko, itong si Oñate, di ba? Nagsinungaling na, kitang-kita na nasinungaling. Hindi pa makontempt-contempt. Yung mga lahat ng mga abogado, hindi pa makontempt-contempt. Yung mga nagsisinungaling, again, yung mga taga-Davao na mga resource person na inutusan inutusan sila para kumita man ng konti. Ay, magkano na binigay sa kanila daw? 1,000? May doon, 1,000, 2,000, ganyan. Imagine mo, itong mga biktima dahil sa kahirapan, pag nagsinungaling sila doon, ginigisa ninyo na parang, sinungaling ka, ganyan. Ganun. Pero pag abogado,
o may connect sa politiko, takot kayo. Ang ina, attorney Glenn, pumunta na, magtumakbo ka. Sabi kaya malinis muna natin yung yung electoral may reform dapat, 'di ba? Kung ako nandiyan dyan, attorney Glenn, lahat yan kulong, hindi makakalabas. Pag nandoon ka na, dapat kulong lahat. The moment na nagsisinungaling, wala nang patumpik-tumpik pa. So mga kababayan, gusto kong i-open yung mind niyo na even yung mga senators natin, takot sa mga sindikatong ito. Diba? Takot sila. Sino na lang kakampi ng bayan? Kasi sila yung may power eh. Sila yung political, may power sa politika. Sila ang may kakayahan na i-push forward itong i-rekomenda sa ombudsman, i-contempt na, sabi ko nga kasuhan, pero wala silang ginagawa. Tapos mag-hearing na naman uli. Tapos paikot-ikuti na lang, grandstanding na naman, maggagano na lang. Talong-talo ang Pilipino. Maliban pa sa binababoy yun ang Pilipino, pagdating doon lumalamon pa yung mga inayupak na yan, yung mga resource person, para lang magsinungaling. Tapos makakalimutan na ng taong bayan. Di ba? Ay, nako. Chong Claire, sabi ni Lupas. Takbo na ba tayo? Ay, nako. Sabi ni Omar Santos, Madam. Okay? Marley, pasensya na. Okay, si Interindat. Si Omar Santos. Parang declaration sa Diago ng Bulliam automatic contempt. Marley ka kung si Senator Defensor lang yan, the late Mariam Defensor. O nga, no? Ito si Evelyn. Evelyn, ayan, thank you so much. Evelyn Rances, nagbigay ng pangkape. Evelyn, wag mo i-refund kasi yung 5,500 daw kagabi na may nagbigay ni refund eh. Galing kay Lisa Smugs. From Michigan. Thank you, Palangga. Basta gusto ko lang ipaalala sa mga palangga ko na bago po, hindi naman ako nanghingi sa inyo, okay? Gusto ko lang hindi po ako nanghingi sa inyo na magbigay kayo ng something dyan. Hindi ko kayo hinihingian. Pero once na madesisyonan nyo, mag-isip kayo 1 million times bago nyo i-refund. Killer. It's called deaf hearing, sabi ni Den Scorpion. Ayan, sabi ni Honesty, Fairness, kung iba yan, iko-contempt na. Ako lahat, contempt yan palangga. Melanie Abihero, contempt na. Okay? Diba, inaaway niya na may Michael Ma, si BBM, Michael Mayang, din kayo sa Farmally. Okay? May sinabi kami, yes Pat, inano ko yung Farmally. Okay? Binoljak ko yung mga anomalya sa Farmally. Okay? So lahat, buboljakin natin. I saw that hearing. Okay, sabi ni Cher, I saw that hearing, sobrang nakakadismaya ang mga senador kasi grabe na ang palusot at pagsinungaling noon niya, parang di nila na-cite in contempt habang nababoy at nababasos ang Senado. Yun nga, Cher, di ba? Kaya gigil na gigil ako parang gusto kong pumasok sa loob ng screen